is Ryan D. I'm 29 years old. I work there because of under the new lab course in the foundation, without me to have a job at a drugstore. In the morning, kanya-kanya kami schedule eh. Si Ryan po, anong oras umaalis? Anong oras siya nagigising? Ryan wakes up early. 6 o'clock gising na siya eh. Nung huli kasi. So he won't be late for work. As soon as I gave birth, yun na sinabi ng doctor na actually they have a suspicion na may Down syndrome siya. Pero at the same time, sinabi rin may 2 butas ang kanyang puso. Kaya at the time, hindi ko naramdaman na yung lungkot na parang may Down syndrome. Mas nalungkot ako kasi may butas ang puso niya. Actually kasi ang pagkaano niyan, very weak ang muscle tone nila. Pagkatapos pati yung dila nila, medyo, ang tawag nila macroglossia, yung medyo mas malaki. Bigla narinig ko from Down Syndrome Association na nagkakaroon nga nitong Dare to Hire Me na sa Unilab Foundation. So, niregister ko siya doon. Ayun. Nung na-register naman, kaagad-agad naman na nag-respond sila. Tapos for interview, for parang chine-check nila kung anong kaya ni Ryan. Ayun, maya-maya nalaman namin, o sige mami, may interview po sa South Star Drug. First day of work, enjoy naman siya. Tinatanong ko siya parang, it's okay. Tinanong ko kung anong ginagawa niya. Tapos sinasabi niya yung shelves. Iba ang isang tao kapag may trabaho eh. Kasi very confident ka. Kapag wala kang trabaho, ang feeling mo parang walang sinabi. Pag may trabaho, iba. Kasi kumikita siya. Pagkatapos may kaibigan na iba. Hindi lang sa bahay. Kasi kapag sa bahay lang, sino lang kausap mo? Wala. Ang problema doon, baka mag-regress pa siya eh. My duties in the store act to the same thing others. Till I range some grocery products or on sale stocks. Like in deliveries, they also do that. I also the number of stock or all the stock areas to the storage. Believes in giving opportunities to everyone. We look at the expertise and the potential first. Yung second na lang yung disability nila. So we started with 6 differently abled employees, and then we eventually grew it to 28 who are assigned now in different stores and in the head office. We started last December 2016. We're very happy actually. We're very grateful as well that we were given an opportunity also to work with them. Nakaka-fulfill ng heart sa amin in working with them. So, ang una natin ay si Ryan. Si Ryan yung HR staff namin na siya yung palaging nagpa-file ng mga documents ng employees. Siya natawag sa kanya, siya si Filing manager. So, tinatawag niya yung sarili niyang filing manager kasi yung backlogs namin dati na 2 years na backlogs, natapos niya in 2 months. So, challenge yun sa mga employees namin. Nandito si Marie Chris, tsaka si Osel, yung invoice processor din, encoder. Dito naman tayo sa finance department namin na kung nasaan si Ian, yung ating accounting clerk. Umiikot siya dito sa department, tumutulong siya sa iba-ibang section ng department. Ngayon, nagtatatak siya ng mga invoices na pa-process for payment. Okay. Ang huli natin, si John, yung aming graphic artist. Nagde-design siya yung tumutulong sa marketing department natin na kung saan gumagawa sila ng mga collaterals. Ini-improve niya yung design kasi.
Ang malaking hurdle na aming kinaharap noon at patuloy pa naman hanggang ngayon ay ang baguhin ang mindset ng mga kumpanya, ng mga employers. Doon kami nag-design ng programa ng intervention kung paano namin matutugunan yung kanilang mga takot. Kasi kailangan mawala itong takot na to at mapalitan to ng confidence na kung ano, dapat tayong mag-hire ng mga persons with disabilities. Hindi dahil naaawa tayo sa kanila, pero gusto natin silang ma-hire simply because alam natin na kaya nila at dapat silang i-hire. Kagaya ng kahit sino pa man na naghahanap ng trabaho dyan. Gusto namin ipakita na persons with disabilities, given the right environment and given the right support, can actually perform well, if not better, than their other counterparts dun sa workplace. On time siya pag exact ba. Pag hindi pa 8, hindi pa siya mag-work. 8 is 8. Ganun din sa break. Before, dire-diretso ka lang, pasok ka, mag-in ka. Tapos pag nandyan siya, minsan pasok ka, tapos, "Hi Ryan," laging may babatiin ka, parang ano ka sa need niya. Parang mas-sensitive ka. Sensitive ka sa mga kasama mo. Kasi may katulad ni Ryan, so kailangan mong i-supervise. This is Patrick. This is Ryan. Yun, lagi niya ako niyayakap kada mag-iin ako. Ganyan si Ryan eh. Kada makikita pa lang niya akong papasok, yayakapin na ako niya. I-greet na ako ng good morning, good afternoon. Hindi chihuahua? No! Si Ryan, masaya naman siyang kasama. Parang gagaan ng loob mo pag nandyan siya, makikita mo pa lang siya. How much is that, right? In-enroll siya sa school, pero ang hirap maghanap ng eskwelahan dito. Kasi at the time, parang puro for regular kids. Ang process ng eskwelahan, parang mabagal kasi siya eh. Kung ang regular, ang normal kid, inaabot lang 2 o 3 beses, kabisado na nila, si Ryan, 10 beses bago niya maaalala. Nakapag-college siya. Nakahanap ako ng eskwelahan, ILLC, Independent Living Learning Center. It's more of training our kids. May basic lessons din na English, math, pagkatapos may kasamang independent living. Ang Down syndrome ay isang disability rin. It's a developmental disability, but more of a genetic disability. Okay. So, ang kakaibahan nito sa ibang kondisyon ay ito, nakikita kaagad ang mga pangitain or mga signs sa pagpapanganak, sa panganak pa lang. They have 47 chromosomes. Dapat 46 lang. May extra chromosome sila. Pag ito ay nasa katawan ng isang individual, ito already will say that itong lalabas na features mo. Kaya yung mga mukha nila magkakapareho. Itsura ng mata nila, yung tenga, yung bibig, yung kanilang dila. Hindi na dapat gamitin because of the stigma that it creates is the term mongoloid. Kasi yun po dahil kamukha daw ng mga tao sa Mongolia. Dapat talaga mag-try sila, kahit na papano. Kahit na sabihin nila mahirap. Pero kung susubukan natin, maaabot rin yun eh. Minsan nag-aayos lang ng mga shelves, okay naman eh. O kaya maglilinis. Kahit na papano, trabaho pa rin yun eh. Di ba? At saka kumikita sila eh. May sweldo. Yun ang importante, di ba? Mas masaya sa ang mga bata kapag nakakapagtrabaho sila, pagkatapos malalaman nila, umiipon sila ng pera. Ayun, kaya dapat talaga subukan nila. Kahit na sabihin nila nakakatakot maiwanan yung bata, mas nagiging independent nga sila. Mas kakayanin nila. Parang subukan lang muna nila kasi minsan parang lagi nasa tabi natin, ayaw natin maalis, parang mawala sa paningin natin. Pero pag nasubukan nila, masarap ang pakiramdam.